Hello, magandang hapon or magandang tanghali. Okay, pasensya na kayo kasi nakaranas din po ako ng yung setting po sa TikTok Studio. Kasi yung camera ay lang gumana. Ayaw lang kasi gumana kaya ganun. Wait lang. Teka, nawala ako ng signal. Wait lang. Hello? 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 Magandang umaga. Magandang tanghali. Okay na. Okay, sige, mag-start na tayo guys. So, for viewers, maraming salamat. So, tuloy na muna tayo sa pagiging tutorial at si Boknam, si Sekotan, hello. A, B, C, D hanggang K, hello po. Si Ash, si Riley. Pasensya na kayo ha. Engineer Bean, hello po. Okay. O, game na. So, tutorial po tayo, Engineer Bean. Hello, sir. Good afternoon po. So, dito po tayo mag-tutorial sa TikTok Live Studio. So, ang pag-aaralan natin for today is talking about simplifying rational algebraic expression para to sa mga junior high school. Grade 7 o grade 8 pinag-aralan nyo. Baka meron pa sa GenMat eh. Okay? Ano ba narinig niyo ako, guys? Kung narinig niyo ako, press 1 po. Sige, salamat po, Engineer Bean. Okay. Alam ko parang okay daw. Sige, start na tayo guys ha. Para makapano na tayo. So our discussion for today is all about simplifying rational algebraic expression. Okay, naririnig daw sabi ni Engineer Bean. Paano yun? So, teka lang. Paano nga yun? Sige. Sige, mag-start na tayo. Kailangan yung views natin is, 14 na. Paano po? Sir, kung may skills po kayo sa rational algebraic expression, kailangan balikan nyo mabuti yung mga factoring. May mga hindi basta-basta factoring yan. So, yung factoring, pinag-aralan nyo sa grade 7, sa amin, first year lang. May mga factoring. GCF, o greatest common factor, tapos yung greatest monomial factor, tsaka yung difference of two squares, sum and difference of two cubes, tapos we call this hello po, factoring trinomials kapag ang a natin is equal to 1 tsaka yung a is greater than to 1. Dapat may babalik sa skills niya, di ba? At syempre yung mga polynomials alam niyo, okay? Kasi, pag sinabing expression, wala siyang equal. Sige, start na tayo. Sige, plug in natin mga natin. So, game na. Okay. Sige, start na tayo guys ha. Okay. Simplifying rational algebraic expression. Okay. Ano yun? Simplifying rational algebraic expression. Joyce, hello po. Si Hims at si Rats. Okay, medyo nagkakaproblema kasi yung about sa mga speech dun sa TikTok Live Studio. Okay, alon manood po kayo. So, yung pen natin. Okay, labas natin pen natin. Ma'am, ano ibig sabihin nun? Okay, simplifying. Baliktad natin to. So, bakit simplifying? Kailangan yung answer natin, let me remind you na dapat alam niyo yung mga factoring kasi pag hindi nyo kasi alam, mahihirapan ka. Dapat yung mga sagot niyo will be hindi mo na kailangang i-simplify. So, yung typically, prime number siya, kaya siya tinatawag na simplifying. Rational. So, what do you mean by rational? Kapag ang rational, ano ba example ng rational? 1/2 is the kind of rational number. Let's say, basta, to be honest talaga, kapag ang fraction, to be exact yung sagot niya is A over B.
Yan ang tinatawag na rational number. Kunwari, 11/4 is the part of the rational number. Yun lang. Or kaya mga 4, kasi bakit 4? Alam mo naman whole number, pero part siya ng rational kasi yung 4/1 kasi kailangan yung A nyo is 4 at yung B nyo is 1. Gets? Yun na tayo. Tapos, algebraic. Pag sinabi algebraic, may halo na siyang numbers, exponent, at yung mga variable. Okay daw, sabi ni Engineer Bin, nagets na daw. Expression. Hindi yung expression parang English na yung parang nagkakaroon ka ng nararamdaman sa sarili mo. Hindi yon. Sa mathematics po kasi, pass natin. Next natin. Ano pinagkaibang expression sa equation? Kung makikita mo, pag expression, alam mo naman na wala siyang equal sign. Ito yung sample for the expression. 4x plus 3 minus 2x. Expression po yan kasi wala naman siya equal. Kung babasahin nyo mabuti yung yung pinaka-meaning ng expression, ito na yun. So, sabi daw, an expression is an operation. Ano yung operation? Yung plus and minus, di ba? With variable, ito yung variable, mga letters, or numbers. Pwede siyang numbers, 4 plus 3, expression na yan. Pwede yan. Pwede variables, x plus y, tinuri siyang expression kasi wala namang equal sign. But no equal sign. May highlight na po yung equal sign. Yun na yun. Gets nyo? Yan lang. Marie Grace, hello po. Ito pa yung example, hindi ko na ipapaliwanag Yun na, walang equal sign. Iba na may equation. Tama, sabi ni Engineer B, palapakan natin siya. Wala kasi akong wala kasi akong sound effects ng sa TikTok Live Studio. Tama. Letter M, hello po. Galing talaga ni Engineer B, gets na gets. Iba na may equation. Siyempre, may equal sign. An equation is an operation. Operation pa rin. Kasama na rin. Pag an, iisa lang yan. An din yan. Kasi hindi naman kasi ako mahilig talaga mag-aral ng English. With variable or numbers with unequal sign. Unequal sign. Ito na. Yun na yun. Okay, gets? Chamba lang talaga, sabi ni Engineer Bin. Thank you po sa pagtatap ng heart react sa live studio ko Sige, next natin. Sige. Bago ka pag-aral ng about sa simplifying rational algebraic expression, kailangan i-recall nyo mabuti na hindi nyo kasi naalala yung nakaraan. Ang tawag doon, recall. Ano yung recall? Uulitin nyo, aaralin pag hindi nyo naalala. Kasi, bago kayo mag-discuss yung rational algebraic expression, kailangan balikan nyo. Kung naalala nyo yung tinuro nyo sa teacher nyo, kailangan may skills po kayo doon sa greatest common factor, greatest monomial factor, lowest term, difference of two squares, sum and difference of two cubes. Wala po yung sum of two cubes, hindi yan kasama kasi, yan para mas mahirap yung ganyan. Let's say, let's say, a square plus b square, wala namang ganyan. Mahirap yan. Meron lang dyan a square minus b square. Difference sa two squares yan. Kasi, ang first term natin, purpose square, at second term natin is purpose square pa rin. Dapat yung operation natin, will be di, magkaiba. Plus, minus. Yun lang. Eto, medyo malabo lang ito pag ganyan. Wala. Search nyo sa Google kung ano ba talaga factor nito. Yun lang. Tapos, factor in trinomial where a is equal to 1. Ayun ang pinakamadali. Tapos, factor in trinomial where a is greater than 1. Ayun may medyo challenging kasi kapag malalaki na talaga yung natin, leading coefficient natin, medyo matagal lang siya. Kailangan may skills po kayo sa technique na to. Okay? Kung babalikan nyo. Okay. So, ano ibig sabihin ng factoring? Dapat alam yung mga factoring. Kapag binomial, syempre pag binomial, 2 terms yan. Pag binomial, for the word by, it means 2. From the word by is 2. Tapos nomial is the term. Kaya siya tinatawag na 2 terms. Bakit yung sulat kapag pasensya mo na? So, 2 terms po ang binomial, okay? An example ng binomial, x plus y, kunwari lang. Tsaka yung 2x plus
2y. Binomial po yan. Ito ba yung mga factorings para sa binomial? Difference of two squares. Binanggit ko na yan kanina. Sum of squares. Kaya lang, ang problema natin sa sum of squares, sums of squares do not factor. Hindi na po siya pa-factor. Halimbawa, yung let's say, x squared plus y squared. Hindi rin kasi kakayanin i-factor out nito. So, in that case, mahirap lang siya i-factor out. Sum of cubes, meron yan. Kaya siya tinatawag na sum and difference of two cubes. Kailangan itong first term at second term, perfect cube yung mga yan. Pero magkaibang operation nila. Kapag may plus yan, plus, minus, plus. Tapos pag difference po, minus, plus, plus. Tandaan niyo pag ganyan na, kailangan, huwag kayo mag-memorize, just interpretize. Kailangan marunong kayo mag-inventa na formula. Sabi ng mga engineers, kaya ganun. Okay, trinomials po tayo. Kapag trinomials is 3 terms. 3 terms. Kaya nga try. Pag from the word try, it means 3. Okay? Oo nga naman, sabi nga nila, patawa to si Engineer Bin. Tama talaga. Alam ko, matalino yata si Engineer Bin, Okay, kapag trinomials po kasi, factoring trinomials, kapag ang A natin is equal to 1, mas madali lang yun. Ang mas mahirap lang dyan, kapag ang A is greater than to 1, challenging po yun. Kapag ang numerical coefficient natin is mas malaki na sa 1. Kunwari, ang mga, let's say, mga 120. Ako nga rin, di ako matalino, pero slight lang. Sa lahat ng subject, medyo bugak talaga ako. Charis. Medyo challenging kasi. Huwag nyo iisipin kapag ang factoring trinomials is not sila factorable. Hindi po siya factorable. Paano natin malalaman, ma'am? Hindi kita maintindihan. Huwag nyo sisisihin kapag nakikita mo, ganito pala yung trinomial talaga is factorable. Hindi. Meron in the case talaga. Kunwari, let's say x squared plus, let's say 3x plus 5. Yan. Pag nakita mo to, porket pag nakikita mo, factor agad? Syempre, hindi. In the case, tinan mo nga naman, pag factor, pag huli pa nga to, mahirap na siya tamaan. So, 5 times 1. Yun lang, wala nang iba. Pwede ito i-multiply, pero pag plus mo, malabo na. So, the same, Engineer Bin, hindi po siya factorable yung x squared plus 3x plus 5. So, malabo mangyari to. Kung ayaw maniwala, mag-quadratic formula lang kayo. So, trustingin natin. So, x equal to negative b plus minus, sure po, square root of b square minus 4ad, 4ac over 2a. Pag nagmamadali ka, mag-factoring. In the case ito, para malaman natin kung rational ba siya, exact siya, or imaginary, tingnan natin. So, dito tayo sa task, guys. Mag-substitute po tayo dito. Kasi hindi nakasya. So, negative 3, positive negative, square root of 3 square minus 4a c. Ang AC natin is 1 and 5 over 2a. Yan. Dito muna tayo sa sagot. So, ito pa nga lang, parang mas malaki na yung value nito. So, wala tayong magagawa dyan. So, sasagutan natin yan. So, negative 3 plus minus square root of 9 yan minus 20. Nako, malabo to. Wala na. Finish na. Ito pa nga lang, irrational na to So, hindi po siya factorable. Pero pasalamat ka kasi meron po siyang quadratic formula. Ali, hello po. AJ, hello po. Okay? Sige. Ito pa nga lang, parang nagkaroon na to ng issue So, ayari. Nawala. Ayan. Ito nga lang, pag ganyan Wala na. Finish na. 11 lang to. Wala na. Imaginary na to. Diba, Engineer Bin? Wala na. Finish na. Kakatapusan na yata ng mundo natin. Ito na yan, magiging sagot natin. Or pag hindi nyo kasi, may ilalabas natin kapag negative, ang kahit anong numbers, imaginary na po yan. Drop out na, sabi ni Engineer Bin. Okay, drop out na daw. Ayan. Square root of 11. Bakit ay? Kasi,
square root of negative any number, may ilalabas natin yan is I po talaga. Kasi kapag ang square root of negative 1 will be always remember is small letter I o yung tinatawag na imaginary number. Okay? Over 2. Kung gusto mo hiwalay nyo, trip nyo. So, ito talaga sagot yan. Wala. Hindi po siya talaga factorable. Okay? Okay, natin to. Okay, ito lang sinasabi ko Ayan. A and C squares. So, ito yan. Kasi i-distribute, dapat alam na alam nyo. May mga distribute. Ayan. Ayan. AC method, para nakalimutan ko yung AC method, para tinuro sa akin ng isang nagko-comment sa akin. Yung AC method. So, panoorin nyo sa YouTube channel. Ito, more than 3 terms. Ano yun? Grouping ang tawag doon. So, grouping po yan. Let's say, for example, more than 3 terms. Ano yun? Let's say, 4x plus 2 minus 9x plus 6 plus 3, hindi kasya, plus, let's say, 7x plus 14. Magkakaroon siya ng tatlong terms. By grouping to. So, by grouping to, kasama yung operation. By grouping to, paghihiwala, ay ipapactor na siya. Okay? Ganun lang yon. Alam na mga may factoring bago kayo mag-rationalize, bago kayo mag-algebraic expression. Okay? Balik muna tayo dito. So, i-recall natin yan, guys, For example, difference of 2 squares of inaral natin yan. Let's say 12 over 36. Alam ko, may skills po kayo doon sa divisibility rule. Kaso matagal. So, mag-GCF na lang po kayo sa GCF of 12 and 36. Haba. So, ito pwede siya listing method yet, diba? So, 12 yan at 36. Ito pwede 2, pwede 3, pwede 4, 6, 8 ba? Parang hindi 8. 9, hindi rin pwede 10, 11, 12. So, hanggang na yan. Ito, 2, 3, 4, 6, 6, ang tagal. 6, 8, 9, pwede 9. Pasok ang 9. 9, 12. Ayan, 12. Ayan, GCF na po yung is 12, di ba? Greatest common factor. So, ito na po yan. So, kailangan greatest common factor ng 12 and 36 kapag may skill po kayo sa lowest term. So, yun na po yan. Di 1 over, ano na siya? Over 3. 1/3. Yun lang. Kung ay maniwala, pwede isa-isa. So, pwede naman. So, umpisa ka sa 2, kaso mahaba siya. So, divide po 2, kaso matagal. Aabot tayo na siyam-siyam nito, promise. Kaya ganon. 1 and teka lang. 18 times 2. Yan. Kaso, di-divide ka pa ulit ng 2. Ang haba. Huwag niya papahirapi sarili niya. Balikan niyo yung GCF, 3 over 8. 9. Divisible by 3. 1/3 na po talaga. So, etong mga ganito to, pwede mo siya multiply. So, 2 times 2, 4 times 2, edi 12. Yun lang. Ganun lang. So, raise natin. Okay. Wala na. Ano pa ba? Greatest monomial factor po tayo. So, greatest monomial factor po tayo. So, let's say 12a minus 48a third. Sige. Hala, ang hirap naman yan. So, balikan yung GCF natin. Ano ba GCF natin? GCF ng 12 and 48. 12 po talaga yan. So, 12 times 4, 48 yan. 4 po talaga yan. So, pero, alin ba ang mas, yung exponent natin, ang focus ng exponent natin is yung mababa lang. Di ba 1, 2, tsaka 3? Ano yung pinakamababa? Siyempre, 1 kasi yung mababa. So, factor out ng ganito, gamit ang greatest monomial factor. So, 12 yan, and
A. Bakit A? Kasi exponent natin is 1. Kasi yung pinakamababa. Okay, i-divide natin niya. So, 12A divided by A is 1. Minus 4, ganun pag divide. Una yung may malaki kaysa sa mababa. So, 48 divided by 12 is 4. A cube divided by A. Kung babalikin yung exponent natin, just subtract the exponent kapag yung fraction din pinag-uusapan. So, A cube minus 1 will be the A square. So, A square po to. Sige, try nyo i-distribute kung trip nyo. O, ito, patamama to. Tumama siya. So, ito yung magiging factor out natin. Yan lang. Yan lang. O, greatest mo naman yung factor. Ang hirap po talaga, Bin, pag hindi nyo kasi pinapractice. Okay? Ano pa ba? Difference of 2 squares po tayo. So, let's say difference of 2 squares po tayo. Let's say x squared minus 25y squared. Kaya? O, kailangan ito, difference of 2 squares po tayo. So, kailangan ito, purpose square to. So, since purpose square yan, so x yan. Tapos, ito 25y is 5y. Kaso, dalawa po tayo. Huwag nyo kakalimutan yung plus and minus. Ganun lang. Ganun lang kasimple. Pwede nyo baliktarin. Pero huwag nyo babaliktarin nito. Basta babaliktarin yung operation. Walang tayong problema doon. Depende sa teacher nyo. Kung papayaga kayo magbaliktad. Pwede naman in writing, babaliktarin nyo. O yung location lang talaga. Yan. Yan lang. Pwede ganyan. Pwede ganyan. Basta baliktarin, tamang sagot na yan. Okay? Kung ay maniwala distribute nyo, tatama dito. Tatama dito. Okay? Kung tatama yan. Ang hirap po talaga. Kim, hello po. Ilang? Paano naman kapag yung sum and difference of 2 cubes? Sadali. Babalikan natin sum and difference of 2 cubes. Kunwari, let's say, a cube minus na naman to. Nagpa-upgrade na siya, upgrade na po to. Siyempre yung PC namin, upgrade na po to. So, hindi ko naman po alam, ang makakalam yung may-ari ng computer. Problema lang po, Jamski, yung camera, hindi gumagana. Ganun. So, let's say 9b cube, difference, sum and difference of 2 cubes. Diba sabi nga nila, kapag yung a minus b is equal to a square, ano ba formula nito? Minus yan. Plus. Okay, plus. Plus po tayo. Yan, ganyan. Yan yung priority. Kukunin na natin yung perfect cube natin. So, perfect cube ng A is 8 po talaga yan. Minus, yung perfect cube ng 9, ito parang hindi to perfect cube ng 9. Palitan natin. Wag yan, mas mahirap na to. Erase. Gawin natin 27. Ang hirap naman yan pag 9. Baka malabo ang So, gawin natin 27 to. 3 times 3, 9 times 3, 27. So, 3 po yan. So, 3b. Yila. Ito priority natin. Multiply mo siya ng 2 beses sa sarili niya. Yung pinakasagot natin. So, a square po tayo. So, a square po tayo. Kailangan yung natin. So, first term times second term yung sinagot natin kanina. Hindi po Gumagamit ka ng tablet at iPad? Hindi po gumagamit ng tablet at iPad. So, sira po talaga. Ang ginagamit ko na yun, yung sa PC ng pamangkin ko. Yung, personal computer. So, a times negative times 3b is negative 3ab. Tapos, ito, yung last term natin, multiply mo siya ng 2 beses sa sarili niya. So, positive 9b square. Yun lang. Ito yung magiging answer natin. Yes po, computer at mouse po, Jamski. Ayan. Babalikan mo yan. Ganyan ha. Ganun lang. Paano, what if yung mga, natin, tapos na tayo sa greatest common factor, greatest monomial factor, lowest term. Hindi. Yan, in-discuss ko na. Difference of 2 squared, sum and difference of 2 cubes. Factor min trinomial, babalikan mo yan.
May skills po kayo doon. Pwede naman siya AC method, pwede naman normal na x lang. So, kunwari, let's say factoring by binomials, let's say x squared plus let's say nag-iisip ako 3x plus ang hirap naman pag ganyan. Palitan natin. Saglit lang. Gawin natin 4 to. Mahirap mag-isip ng given. Yan. Pen tablet po, pen tablet. Pen tablet binili ko doon sa Shopee, Jamski. Saglit lang. Balik gawin natin yung 5. Ay, 4 na lang, 4. Factoring by grouping kapag ang A natin kapag ang A natin is equal to 1. Numerical coefficient natin is 1. Ito, mas mahirap lang dyan. A is greater than to 1 kapag ang given natin is 12x plus 3x plus 6. Pero nagmamadali ka kapag nagmamadali. Hindi po ako teacher. Ano yun? Accounting student lang po ako, guys. Ganun. Pero pag nagmamadali ka, quadratic formula lang gagamitin mo para makuha natin yung x and roots, x sub 1 at x sub 2. Kasi dalawang roots yan. Kapag etong skills na to, parang ganyan. Okay? Eto, mukhang malabo lang to. May wala na tayo space. Yan. Wala pa yung Angel? Wala pa yung mga klase ni Angel? Magtatay daw, Magtatay daw sila mamaya. Sila ata Angel? Ay, yung mga klase ni Angel, magtatay daw mamaya dito sa kwarto. Yan. At yung 3, wala tayong magagawa. So, multiply ito, pero tumama, 3 plus 4, edi factor out nito, medyo magulay sulat ko. So, x plus 3 and x plus 1. O, pwede naman balik ta rin kung gusto nyo. Yun na yun. Continue daw po, sabi ni Engineer Bin. Okay na? Gets? Ito parang sukong-suko na ako ng ganito kasi nag-iisip ako ng factory nito eh. AC method, pwede AC method. Pwede naman yung pa-x. Alam mo yung pa-x, yung tinuro sa amin nung nag-high school ako? Pero yung ganyan, babalikan natin. So, kunwari, ito, x squared plus 4x plus 3. May x yan. Dito ang 4, ito yung 3. Mag-iisip ka kung yung product na kailangan tamaan sa sum of 4. So, let's say, 1, positive 1, and positive 3. Kailangan may sign yan, hindi pwede wala. Yan, ito yan. Malaking x yan. Yung isim ito parang nakalimutan ko na eh. Tinuro sa akin na nagko-comments. Okay? Ganun lang. So, ayun na. So, yan. Okay na tayo. Ayan natin. Okay, ito pa yung definition ng simplify rational algebraic expression. Ano yun? Simplifying, kailangan ng tama yung final answer nyo will be the prime of the rational algebraic expression. Ano ibig sabihin ng prime? Yung ibig sabihin nun, guys, yung parang hindi mo na kailangan isolve pa ulit. Yan ang prime. Rational, kailangan rational. Kailangan given rational. Kapag ang rational, to be exact of A over B. Ano ba? Rational number of the 1/2. Rational number yan. Yung 4, pasok siya sa rational kasi 4 over 1 yan. Magkaiba naman kasi ang irrational. Pag irrational, hindi po siya i-exact. Kapag ang form niya is A over B, hindi po siya i-exact ang sagot mo. Let's say, square root of 2, irrational po yan kasi ang decimal number ng 2 is 1.4 sa calculator and something. Ayaw ka ng algebra ng mga decimal point. Kaya pag chinek mo sa calculator. Or yung pi, irrational number yung ang pi, yung 3.14 and something kasi wala katapusan yan. Algebraic, may kasama na siyang letters at numbers at may exponent. Depende po sa given. Expression, wala siyang equal sign. Ganyan lang. Ito pa yung definition niya, yung pinaka-meaning. A rational algebraic expression
na naka-charge, di ba? Pen tablet to? Hindi, ayun yung tablet. Ay, sino naglalaro? Hindi, bawal yun, no? Oh, bawal yun. Masasira yun. A rational algebraic expression is the fraction. Kailangan yung given is the fraction. Kaya ka fraction eh. Di ba sa rational, di ba rational number kailangan naka-fraction like this, di ba? Ganun lang. Where the numerator and denominator are both polynomial. Ayun ang sinasabi ko sa inyo. Kailangan yung given, numerator and denominator are both polynomial. Ano, ito example yan. Ito mga to, ang numerator natin, polynomial po yan. 3 terms yan. Trinomial siya pero kasama siya sa polynomials. Kasi medyo may kalituan kasi, ma'am. Parang nakakalito yung pinagsasabi mo. Monomial, binomial, at trinomial, kasama siya sa polynomials. Yes, kasama siya sa polynomials kasi classification lang ng mga yan. Pero itong tatlong yung binanggit ko kanina, yung monomial, trinomial, at binomial, may sarili silang pangalan. Pag polynomial yan, maraming terms siya. Kasama na po yung monomial, trinomial, at monomial. What if para makabuo ng polynomial? Doon ang mag-uumpisa ng polynomial kapag ang iisa-isay natin is monomial like this. Kailangan may operation lang to. Ilang. Gets mo? Yung polynomial. May restriction niya sa polynomial kung i-discuss natin sa susunod. May restriction. Ang bawal na sa polynomial kapag may square root tapos may negative, bawal yon. May restriction na kailangan malaman bago kayo mag-solve. Okay? Eto, polynomial po to kasi binomial yan. So, kasama sa polynomial. Ganun lang. Is the sample of rational expression. Ganun lang. Gets? Teka. May nag-ano. Yung followers. Thank you po. Salamat. Next tayo. Ito nga sinasabi ko sa iyo eh. Ito po yung monomial. Pag mono, it means isa lang. Pag meow, it means terms. Terms yan. Ito mga to. Binomial, it means 2. Pag trinomial, 3. Pag poly, many. Pasahin niyo mga definition ha. Kung nag-gets niyo agad. Ito na po yan. Nag-gets ko na po. 1 term. Ang monomial. Binomial, 2 terms. Trinomial, 3 terms. If there's are more than. Pag more than, lapas na po siya ng 3 terms. Let's say, kapag mag-expand ka ng binomial, yung mga binomial expansion, so let's say mga 3x plus 4 quantity raised to the power of 6. Pag in-expand mo siya, polynomial na po yung kalabasan. Kapag ang digit natin is, syempre, nasa 6 na po yung ang digit natin. Bahala kayo mag-distribute. Di ko lang kasi maalala. So, let's say mga 3x raised to the power of ano yata? 4. Bahala kayo. Hindi ko na maalala. Yan. Magdi-distribute, pwede naman ganyan. Kaso wala naman tayong B. So, wala tayong magagawa. Ayan yan. So, 3 x raised to the power of 0. Yung 4 natin is parang baliktad. So, ito po yung 6. Ito po yung 6. Ito yung 0. Depende. Ito, increase, descending po ito pababa ang exponent. Ito, increasing po yan. Kasi pataas ang exponent. Depende po sa pasunod-sunod. 5 is the power of 1. Depende. Hanggang matapos yung 6 para magkakaroon ng expanded. Hindi po yung expanded yung lumalaki sa English na term. Pag expanded na makaintindi ng batang maliit na makukulit na bata. Pag expanded, iba naman yon. Sa mathematics po kasi, pag expand, pag nandidisibit to, the always the correct answer to be the expand. It means, yung lawak na talaga ng answer niyo is napakahaba. Yan ay tinatawag na expand. Hindi po yung expand na yung lumalaki. Iba yon. Let's say expand. Pag expand sa English is bigger. Synonyms po yan sa English na teacher. Kanong yung English teacher yun kasi hindi naman ako expert pagdating sa English. Pag expand sa English, it means the synonyms of expand is bigger. Pero sa mathematics, sa math po, kapag expanded or expansion,
to be the answer of yung kalawakan talaga yung sagot niya to be expanded po talaga. It means hahaba talaga yung answer niya. Gets? Ganun lang, mahaba. Ang simple is the mahaba kapag ang digit natin is 6 terms na siya. Okay? To bigger. Magkaiba ang expand sa English, magkaiba ang expand sa math. Hilang. O sige, gets na tayo. Wala na, blanco na. Okay. 83 viewers, manood po kayo. So, paano nga ba mag-work na? Paano nga mag-compute kapag ang given ay is rational expression? So, how to work with simplify rational expression? Kung matanda mo yung mga formula na kailangan ipaalala, eto po yung mga formula. Notice lang po para hindi nyo kasi, para lang pinapaalala ko sa iyo kasi ganun. Kailangan yung Q nyo is not equal to 0. Pag equal sa 0, undefined na po yung sagot nyo. Kailangan P of X natin is polynomial din. Pag Q over Q of X is polynomial pa rin. Kailangan matandaan yung Q of X natin is not equal to 0. Pag hindi, undefined na po yung sagot nyo. Ito po example. 3x plus 1, polynomial po yan. 2x plus 3, polynomial na po yan. Since parang medyo malabo yata ang sagutan to. So, finalize na po to. Hindi na kaya i-factorial. So, finalize na to. Eto, parang finalize na din to. Eto, wala na. Sample pa lang yan, ha. Yun lang. Kaya nga simplify. Pag simplify, eto, pinakasagot, nakasimplify na po yan. Hindi na po kaya i-simplify ulit or sagutan ulit kasi nakasimplify na po yan. Gets? Ganun lang. Paano yun? Hindi kita magets. Okay, kailangan nung basahin natin mabuti yung mga ganyan. So, ito, you can perform the basic arithmetic operation. So, ano yun? Addition, subtraction. Teka. Ito, you can perform the basic arithmetic operation. Addition, subtraction, multiplication, and division. On rational expression. Kailangan balikan nyo mabuti mga basic math. Mahalaga ang basic fundamentals of mother operation. Yung sinasabi ng teacher namin si Ma'am Cecil. Ma'am, ano ba yung mother operation pinagsasabi mo? Arithmetic operation yun. Addition, subtraction, multiplication, and division. Anak. Yun ba yun? Ayun ka lang naalala ko yung gano'n. Baka naman pwede arithmetic operation na lang, hindi ba mother operation talaga. Bakit naging mother operation? Siya yung nagiging, kapag nagmamat tayo, hindi na pwede mawala ang addition, subtraction, multiplication, division. Kapag nagkukompute tayo, ganun lang. When you perform this operation up to rational expression, the result is always another irrational expression lang. Ipa-perform lang siya, ganun lang. Gets? Perform. Hindi yung perform yung para siyang akit ka sa stage para masumayo. Hindi yun. Sa mathematics kasi, kailangan i-compute mo maigi para may ilalabas if the simplify the rational expression. Ganun lang yun. You can simplify rational expression by factoring. Hindi pwede mawala ang factoring. Mahalaga ang factoring. Factoring out the greatest common factor. Ganun lang. Mahalaga ang greatest common factor at factoring. You can also multiply or divide rational expression but it is the difficult of yan, yung pinakamahirap lang dyan, yung add and subtract of rational expression. Sa susunod na lang po na mag-live, babalikan natin yung add and subtract. Ito, simplify muna. I-discuss natin. Okay? Yun lang. Okay, so natapos na natin yung pagle-lecture natin. So, na-gets, mga 88 viewers, plus 1 po. Sasagutin natin isa-isa yan. Ang pinakamahirap sagutan yung letter F. Patay tayo dyan. Okay, ganoon lang. Okay, handa mo yung pens, yung mga lapis papel niya. Sasagutan natin yan. So, pakisagot na lang po yung letter A, guys. Press 1 po kung na-gets. Letter M below po. Wala yata si Sirang Susi. O, sige, letter A po tayo, guys. O, letter A. Ang letter A natin is 10s over 18t. Ma'am, paano yun? Hindi po yung plus at letter T yan. Ganyan ko na lang yan. Ang pagkukumpute pababa, wala tayong equal sign kasi naka-expression po tayo. Di ba sabi nga, pag nakita mo yung question, simplify
Pag simplify, sasagutan mo, kailangan pa rin ng answer to be the simplify. Yung hindi man na kailangan i-simplify ulit or sagutan ulit. Okay? Kaya ka simplify. The following, nakalagay yung question. Ganun lang. Kailangan gamay-gamay may mga word para marunong kayo mag-analyze. Okay? Okay, paano? Ito, alam ko, pag dinivide mo, may decimal, pero babalikan nyo ulit yung lowest term. Yung lowest term, kapat alam nyo, mga GCF or greatest common factor. Ang gagawin natin dyan, greatest common factor ng 10 and 18. Si GCF of 10 and 18. E di, ano nga ba? 10 and 18, listing method. Pwede man 2, hindi naman pwede ang 4. Lagyan natin 1 para something 1 po talaga kasi in the meaning of time, kasi may pagkakataon ng 1. Pag minultiply sa any number, 10 to ang lalabasan, okay? Let's say 1 times 10, hindi 10, pasok siya kasi wala naman siya magaganap ng remainder. Pag 2, pasok siya kasi kailangan yung sagot niya to be, wala siya remainder, okay? 5, pasok ang 5 at 10, di lang. Tapos ang 18, 1, 2, 3, 6, and 18. So, pag greatest, pinakamalaki. Kaya ang greatest, common. Pag common, pareho. Pag factor sa multiplication, dito pa factorize of the multiplication, yan ang tinatawag ng factor. Ano yon? So, ito po yung 2. Greatest po talaga yan. Kasi, pag dinivide mo sa 10, 10 divided by 2 is 8. 8 times 2, factor ng 10 is 5 times 2. Factor yon. So, medyo malabo. Okay. Pwede naman, kapag ganyan, greatest common factor yan. Eto, 18 divided by 2 is 9. 9 times 2 is 18. 9 times 2 is 18. Factor ang tawag doon, di ba? Ayan, so, greatest common factor natin is 10. So, balik po tayo. So, 10 over 18. Divide mo sa 2. Huwag nyo kakalimutan ng S. Ganun lang. At T. So, pag sinagot, 5S over 90. Finalize na po yan. Hindi na to kaya i-simplify ulit or hindi na kaya. So, pag kahit i-factor mo, hindi na kaya. So, ito po yung tamang answer natin, which is the 5S over 90. Yun lang. Okay, sagutan na natin yung letter B natin. Erase. 95 viewers, hello po. Wala yata nag-send ng gift, baka naman. Mag-send kayo ng gift, baka naman. Baka sa Lunes magwa-whiteboard na lang ako kasi alam mo naman ginagamit yung pamangkin ko ng PC kasi hindi naman akin to. Okay, sagutan natin yung letter B natin. Ay, sorry. Plug in natin. So letter B, let's see, baka kasi dumating mga kaklase ng pamangkin ko magtatry. So minamadali ko na lang to. So letter B is negative 5x squared y over 3x. I'm sorry, mali. Doon ako nakatingin sa letter C. Palpak naman to, Mary Ann. Okay. Okay, 5xy. Oh, ma'am, paano to sinasagot? Ma'am, paano natin sinasagot dyan? Eh, syempre, cancel out niyo yung 5 kasi para still ng 5, di ba? Eto, babalikan niyo mabuti yung law of exponent natin. So, kung babalikan niyo yung exponent natin, kapag hiwalay nito, let's say x plus x over x, maiiwan yung pinakataas, matitira, ito yung pinakataas. Kung ano yung location na titira, yun na po yung susulatan natin. Gets? Eto, cancel out nito kasi para sa y. Ang mangyayari, magiging negative x. Kung ay maniwala, pwede na mag-subtract of exponent kapag ang question is naka-fraction na po yung given. So, let's say x squared over x. What we need to do is x squared minus 1 will be the x na lang. Understand na ba yung x1 is 1 is hindi naman sinusulat yan. Kasi naka-negative, so ito pa yung maging final answer natin.
So, ang sagot dito is negative x. Yun lang. Yun lang. O, sagutan na natin yung letter C natin. Ano ba yung letter C natin? So, 3x minus 3y over y minus x. Kung makikita mo yun nasa libro, may exercise dyan, yung mga rational algebraic expression, practicein nyo habang maaga pa kasi mas maganda para may maintain yung yung mental skills nyo sa math para gumaling kayo. Ganun lang, kaysa mag-mobile legend kayo. Kasi magandang exercise yan. Paano? Ito, malaking problema to, malaking issue to. Pag nakita mo yung ganyan, hindi po siya magkakaroon ng transposition method. I-arrange lang naman sa mamaya na. Eto, i-factor out natin tong nasa numerator. Mama na yun. Gamitin niyo yung greatest monomial factor. So, GC upon 3, E3 is 83 po talaga. Kaso, ang issue nito, wala tayong magagawa. So, magkaiba tayo exponent. So, 3 na lang ilalabas. So, 3, quantity x minus y. Double check nyo, ito na pa talaga lalabas. Ang problema, etong issue na to, series. So, itong issue na to, y minus x, babalik ta rin natin yan. Hindi po siya magkakaroon ng mga change the sign. I-arrange lang naman ang mga terms. So, negative x plus y. Kasi may negative, bawal yan. So, factor out ng negative. So, will be the negative x minus y. Pag dinistribute, ito yung kalabasan niya. Ganun lang. So, negative x minus y. So, cancel out dito. Cancel out. Ang problema, ito malaking issue to. Lagyan tayo ng 1 para may space po tayo. So, ang sagot will be the negative 3 po talaga. Yan lang talaga sagot. Yan lang. So, ang sagot, negative 3. Yan lang. May tanong? Ang mas nakakalito dyan, kunwari, let's say, kunwari lang naman let's say mga x minus y over negative 3. Akala nila itong sagot mo is negative 3, mali ka. Wrong term po yan. So, kailangan balikan yung mabuti yung fractions. Mali po yan. Very wrong po yan. Hindi porke pag nakakita ka na natira is negative 3, hindi po. Kasi meron kasi misconception na kailangan natin balikan. Magkaiba, kung nakita, obserbahan natin maputi. Kung makikita mo, kapag ang whole number ay naka-numerator, wala tayong problema kasi nagiging whole number na siya. Kasi automatic, hindi na po yung sumusulat kapag ang denominator is 1, is automatic, understood na po yun. Ang mas masama dyan, mali po yun kapag ang nasa baba ay negative 3, whole number agad, is siyempre mali po yun. Kailangan maglalagay ka ng 1 para misunderstood, nakiging fraction na lang siya, ganun lang yon. So, balikan natin mabuti. Ito yung pinagkaiba. Hindi po yung negative 3, kundi ang sagot niya, medyo confusion. One-third po talaga, so negative 1/3. So, ikumpara natin. Ano pinagkaiba? Huwag niyong papansinin yung mga whole, kung ano natira yung nasagot, hindi. Etong case na to, medyo may problema tayo. Gano'n lang. Di pa ako tapos. Yan. Negative 3. Yan. Ikumpara natin dito, di ba? Magkaiba. Ito po yung numerator is 1, tapos ang denominator is the given is negative 3, 1/3 na po yun. Negative 1/3. Kapag, ang mas good news, kapag yung whole number ay nasa numerator, yan na magiging tinuri natin siyang whole number. Understood na po yung numerator is 1 na po yan. Ang mas masama, kapag nasa denominator ang given natin is hindi pa siya whole number, magiging fraction ang kalabasan nun. Ito whole number, ito yung fraction. Gets? Sana maintindihan, yun lang. So, sagot negative 3. So, burahin natin to. Letter D po tayo, guys. Medyo chill lang po yun pag letter D. Sandali lang. Shout out po sa nag-join. Hello po. Wala kasi si Engineer Reke, hinahanap ko nga eh.
Tatapusin na natin to. May tanong po kayo doon sa discussion, guys. Nagets na daw ni Engineer Bin. Okay. Kasi pag hindi nyo kasi alam ang basic math, babalikan nyo. Kasi baka nakakalimutan nyo. Batak po kayo sa higher math, pero nakakalimutan yung mga basic math. Mahalaga talaga yung basic math, aralin yung mabuti, balikan nyo. Okay? Kasi marami nagkakamali yan. Nakakalimutan. Kaya practice pa rin. Hi math auto, hello po sir. Good afternoon po. Okay, sagutan natin yung letter D natin. Okay, sabi daw, letter D po tayo. Ay, thank you po sa pag-tap-tap ng like kasi math auto. Okay, let's say 2y plus 5 over 4y squared minus 25. Eh, kaya nga ang question, polynomial to. Kaya nga rational algebraic expression nga eh. Okay, paano ito? Ito medyo malabo lang to mag-factor, so naka-simplify na po yan, hindi na kaya ito i-compute. Ito, medyo malapit na. So, difference of two squares po yan. So, sulatan natin to. Let's say, difference of two squares. Ito, purpose square ng 4y square is 4y na lang. Ito, purpose square ng 25 is 5. Lockdown na space. Dalawa to. Plus, minus, bahala kayo. Pag baliktad ang operasyon, wala tayong problema to. Okay? Lousy, thank you po sa pag-join ng live. Ay man, sorry, ito pala yan. Nagkamali ako. Ito pala yan, sorry. Yeah. Purpose square ng 4 is 2. Jenny Lou, hello po. Upo to. O, wala tayong problema. Cancel out nito. Ito, paalala. Hindi porket kapag natitira is 2y minus 5, mali po yan. Kapag denominator is given, is mali po yan. Magkaiba yon. Lagay tayo ng 1 in the space, in the case ng ganyan. Ang tamang sagot is 1 over 2y minus 5. Yan lang. Hindi po yung 2y minus 5, mali yun ha. Ganun lang. Naalala ko lang siya kasi baka malito kayo. Balikan nyo yung mga basic math. Balikan. At lalo na algebra, balikan nyo ha. Kasi mahalaga ang algebra. Kasi what if pag nandun na kayo sa calculus, hindi nyo kasi alam mga algebra, nakakalimutan nyo. Iba yun ha. Ganun lang yung fraction yan. Okay? Gets? O, letter E. Sasagutan natin yung letter E. Erase natin to. Hindi na kasi magkasya to. Ang pinakamahirap yung letter F. Medyo complicated ako yung letter F. Kakalala kasi pag algebraic expression, wala po magaganap ng checking kasi naka-expression po yun. Wala siyang equal sign. Dahlia, hello po. Yan. Okay, letter E po tayo, guys. Sa susunod na po sa next day natin, aralin natin mabuti yung addition, subtraction of rational algebraic expression. Pinakamahirap na yan, ha? Kailangan aralin natin mabuti i-practice yung maigi. Medyo kalituan kasi sa iba, kasi mahirap lang daw kasi pag addition, subtraction of rational. Kasi mag-LCD ka pa, ang hirap noon. Medyo chill po tayo doon sa multiplication and division kasi babalik ta rin mo lang yan. Reciprocal, cancel out. And addition, subtraction, hindi eh. Kasi may LCD, ang haba pa. Kaya ganun. So, letter E po tayo, guys. Letter E natin is a square minus 7a plus 10 over a square minus 25. Ma'am, paano natin sasagot? Kailangan balikan yung mga factoring. Ito, factoring trinomials to kapag ang a is equal to 1. Gagamitin ng easy method, pwede quadratic formula kapag nagmamadali, pwede na pa-x na lang, tinuturo sa akin kanina. Yun yun. So, in the case of ganyan, kung babalikan nyo, let's say, a square minus 7a plus 10. Ano factor out ng 10 na kailangang matamaan is 7 is 5 and 2.
Pero, 5 plus 2, edi pasok to. Hindi, gawa tayo ng x. Ito yung negative. Kaso negative. Minus po yan, at minus yan. Okay. So, negative 7 at positive 10. So, pinili ko negative 5 at negative 2. Yun lang. So, from here, let's say, a minus 5 and a minus 2. Pag binaliktad mo yung location, wala tayong problema. So, in the case, a minus 5, a minus 2. Ito, difference of 2 squares. Paalala, pag difference of 2 squares yan, let's say, a square minus b square, wala tayong problema yan. Gets? Iba naman yung a minus b square yon, didistribute mo yun. Kaya alam, mayroon ng skills yan, tinuro ko na dati sa day streaming. Iba yon. Iba yung ganyan. Ang mas mahirap dyan, yung a square plus b square, hindi po siya factorize. Okay? So, purpose square ng a square is a. Purpose square ng 25 is 5. Dalawang ganyan dalawang ganto. Pero operation natin plus and minus. Ganun lang. Okay, cancellation method po tayo. So, kapag the same of the item, cancel out, magiging a square over a plus 5. So, hindi na to kaya i-simplify or i-compute ulit. QWERTY, shout out po kay QWERTY. Hi, QWERTY. Shout out po. So, ang sagot will be the a square, a minus 2 over a plus 5. Ilan po yung tapay na answer natin dyan. Okay, sige, screenshot yung gusto nyo. Shout out po kay QWERTY. Thank you po sa pagbanonood ng live studio ko. So, nasa 130 views na. Thank you po. At thank you po sa pag-tap-tap ng heart react ko. Nasa 457 na, medyo mababa na. Ayos lang naman. Hindi naman na kasi ako mahilig magpasikat. Okay lang. Mahalaga yung nanonood sa may natutunan. Ilang. Ano na-gets nyo, guys? Ay, ano ba yung Boolean algebra, QWERTY? Kasi pag Boolean algebra, ang makakalam yung mga IT field, mga IT student. Ano ba yung pinag-aaral sa Boolean algebra, QWERTY? Kasi ang pinag-aaral sa Boolean algebra, yung mga logic. Kasama na po yung binary to decimal. Tapos may drawing ata yung mga logic gate. O, tama. Pero hindi naman ako IT course eh. Accountancy lang ako, QWERTY. Hanapin mo na sa YouTube channel na sa Boolean algebra. Yan. Ito yung nanonood sila. Oh, yun. Ang dami yan. Ang dami, oo. Dami. Okay, game na. Sige, sagutan natin yung letter F. Hanapin mo na sa YouTube channel, madami nang pupost sa Boolean algebra. Baka yan nando si The Organic Chemistry, search nyo. Teka lang. Meron nagpo-post yan si The Organic. Hindi pa pwede pakita yung YouTube kapag nag-live. Baka bawal yan, baka baban ako. Bawal yun eh. The Organic Chemistry. Ang init na niya. YouTube channel ni The Organic Chemistry. Yan. Pakicheck na lang, okay? Kasi salamat. Ha? Ano yan, Ryle? Ang init na nilalabas na ito. Oo nga eh. Wala pa yung mga klase, no? Erase natin to. Yan lang. Ano to, Tian? Sino nagsusulat nito? Ako nagsulat yan, palatandaan sa magamot. Sa gamot nino. Gamot ko, iniinom ko yung gamot. Para saan? Sa regla. Ang dami na nanonood sila, pero hindi nag-chat Tian. Bakit? SGB. So, SGB, isa siyang accounting firm. Hindi naman ako sa nagtapos, QWERTY, kailangan certified public accountant ka. Ano to? Okay. Medyo mahirap makapasok sa SGB. Kailangan certified public accountant ka. Ano ka, CPA license. Kailangan may experience ka ng 2 years sa SGB.
Hindi naman ako nagtapos accountancy lang po, hanggang second year lang. Medyo mahirap lang course namin eh. Bakit medyo? Kasi, sorry po, okay lang, quality, okay lang. Accounting team kasi si SGB. Saan ba location si SGB? Baka sa Maynila ata yun. So, game na. So, letter F po tayo. Ito pinakamahirap yung letter F. Wala pa sila. So, letter F. Yan, letter F. Para matapos na. Mag-end ka na yan. Oh, mag-live na ako. May nagtatay kasi si mga klase ni Angel. So, letter F po tayo. Pinakamahaba, letter F. So, letter F. N raised to the power of 4 M cube minus 27 N M cube over N square M square minus 4 N M square plus 3 M square. Yun lang. Gets? Paano natin i-factor? So, medyo mahirap lang i-factor. So, tayo, greatest muna. May factor. Muna yung mag-factor po tayo. So, eto, wala naman po itong, let's say, mga, GCF ng 27 and 1 is 1 po talaga yan. So, ang pinakamababa ng n natin is n po talaga. So, lowest exponent natin ng n is 1. Ano yun? Okay. Tapos nun, sekutan. Idang walas, di naman sekutan. Tapos nun, ang m natin, lowest exponent ng m natin, ang exponent natin is pareho. So, copy na lang po yan. Wala tayong magagawa. So, may labas natin si n, kasi siya yung pinakamababang exponent, tapos ang m natin. Tapos, i-divide mo to. Divide mo siya. So, ito unahin natin. So, n raised to the power of 4, m cube, divided by n raised to the power of 3. Cancel out to. Isipin nyo. Eh, di magiging na siya? Magiging n cube. Bakit n cube? I'm sorry. So, n cube. N cube. Bakit n cube? Kasi 4 minus 1 will be the 3. Kaya n cube na lang. Tapos nun, cancel out. So, minus 27n m cube divided by n m cube. So, cancel out nito, 27 na lang. Balikan nyo mabuti yung greatest monomal factor pag alam nyo, ha. 142 viewers, ha. Ganun lang. Pagkatapos nun, eto, factor out natin na sa ilalim. Medyo challenging po ito. Ang hirap. So, eto, pinakamababa is ang hirap. Wala tayong magagawa. So, greatest common factor ng 4, 3, and 1 is 1 po talaga. So, pero yung exponent natin, nasa ilalim ay wala. Ang hirap. And natin is 1. Kaso, mahirap lang siya i-figure out. Pero ang m natin, pareho. So, ito na magiging factor out natin. So, m square tapos n square minus 4n plus 3. Ang target natin, bakit naging m square? Dapat sana mga n, kaya lang hindi pwede kasi priority tali. Ang sagot niya will be the, eto sa susunod na to, i-factor out ulit gamit ang factoring trinomials kapag ang a is equal to 1. Ganun lang. Eto, nasa taas to, difference of 2 cubes yan. Kung babalikan yung difference of 2 cubes, ano yun. So, difference of 2 is kinaral ko yung kanina. So, pababay natin is n raised to nm cube times the quantity of
of n minus 3 kasi ito perfect cube yan. So, perfect cube ng n3, n raised to the power of 3 or n cube will be the n na lang. Minus, kasi minus yan. Perfect cube ng 27 is 3 kasi 3 times 3, 9 times 3, 27. So, long parenthesis po tayo, guys. N square po tayo. Plus n times negative 3 plus negative we have detected inactivity to the oo nga pala, tapos na. I-continue natin niya. So, tapusin na natin to. Wala na, no choice po tayo. So, n magiging ano na siya, 3n na siya. Tapos, ito, plus 9. Wala, tatapusin na natin to. Ito, magkakalimutan niya m square. Tapos, n minus 1. N minus 3. Yan. So, cancel out nito. Cancel out. So, maging sagot will be D. N. Nagkakaroon lang siya ng may paalala si TikTok kasi kailangan may updating. N po yan. N plus 3n plus 9. All over N. So, ito po yung yung answer natin. So, natapos ko na yung live streaming kasi mag-update si TikTok. So, ito yung sagot niya will be D. N square plus 3n plus 9 over n minus 1. Yun lang. So, natapos na natin yung lecture natin. Yun lang. Okay, wala na. Kailangan kasi mag-update si TikTok eh. Lampas na po ako doon sa kailangan 2 hours 52 minutes lang. May update kasi yung kailangan malaman eh. Wala na. Upload na lang kasi ako ganyan. Bumaba na yung CPU ko. Ayan, naglalag. Okay, so natapos na natin mag-lecture via live studio. Okay, may nakalagay, good luck and remember, study smart, not study art. Okay? Huwag niya papahirapan ang sarili. Shoutout ko pala sa nanonood sa akin na nag-join. Hello, maraming salamat po. At na-late po, sa susunod na lang. Okay, magbibigay po kayo ng give the badge. Baka naman. Ilang. Discard po tayo. Yan. Okay. Sige. Ilang. So, kailangan ko na mag-end live kasi kailangan mag-update si TikTok. Yan lang. So, kita-kits po tayo sa next day, guys. Ay, Engineer Rekay, na-late ka na naman. Late and live na po ako. Tapos na po, Engineer Rekay. Tapos na po yung discussion. End live na naman po ako. Yun lang. Game na. Okay, so, yun lang. At maraming salamat. So, next day na lang po. Ay, ulit na naman. Okay. Sorry yes po, Engineer Rekay. Angas talaga po. Angas nga pero nagkakaproblema yung camera, nasira. Wait lang. Ulitin ko ba? Ang hirap kasi ulitin eh. Na-update po siya. Sige, ulitin natin. Para kay Engineer Rekay. Ayun na, isa-isayin na naman. Oh, nice angas. Hindi naman po. Nakikiram lang po sa pamangkin ko, sa pamangkin ko yung computer. So, yun na, parang binura ko na ata yung answer eh. Wala na eh. Eto. Download natin yan sa YouTube yan Engineer Rekay. Back out na lang. Yan. Ipapanoorin natin sa YouTube yan. Wala na eh. Nag-update na talaga. Ulit na naman tayo. Ayun na po yun. Letter A natin. So, kayo na lang bahalang kumopya. Ay, hirap magbuska. Yan. Wala. May hirap na to.
Hindi, ano na. Wala, baka kaya mag-ano dyan. So, yun lang. Kaya na lang kumopya. Mag-live kasi ako eh. Goods na yan. Oh, goods na ba? Goods na kasi yan. Mag-live kasi ako kasi paulit-ulit na talaga kasi ano na ako, nag-session na ako. Wala na talaga. Ulit na naman. Papaliwanag ko na, explain ko na sa inyo. Kapag may PC kayo, pwede laptop, kapag upgraded, pwede kayo mag-TikTok Studio. Ilang. O, ito nilasagot sa letter A natin. Ilang goods na po yan. Tapos, negative 5. Wala. Nag-off na si TikTok. Nakakainis. Sinayang lang yung boses ko. At, itatatlo na natin. Wait lang. Di ano na siya. Negative X. O, babalik na natin yung exponent. Ganun lang. What's na yan? Okay? Ito yung number, letter C. Paliwanag ko yung isa-isa. Lockdown space ah. Nagmamadali kasi ako. May asterisk to ah. Yan, ito yan. Yan, okay. Sige, paliwanag ko na maigi to. Okay, tingnan natin. Baka na mamamali na naman ako. Okay. Uy, thank you po sa pag-send ng batch kay Engineer. Okay. Thank you. Bakit naging ganito? So, 10 is 18 is greatest common factor ng 10 and 18 is 2. Kasi, ang GCF tayo ng 10 and 18 is 2. Maggagamit ng listing method natin. Ito na po. Kaysa mag-disability rule ka. Mas maigi, balikan nyo mabuti yung mga GCF kapag naglo-lowest term ka. Okay? As cancel, wala makaganap ang cancel. Yan, di-divide ng ila. Yung letter B natin cancel out ito kasi para sila ng 5. Kapag low exponent, babalikan nyo kasi pag fraction of ng mga exponent, minus po yan. Ganun lang. Cancel out yun lang. Negative X. To make remember, greatest monomial factor ng numerator, ito na po yan. Ang problema, kapag ganitong nakakita nyo, we always na i-arrange mo muna yung mga terms natin, mauna ang X. Wala magaganap yung mga change the sign. Babalik ta rin mo siya. So, ito yon. May negative. Pagka pa may negative X, factor out ulit. Ito yun. Maging negative na siya na. Okay? So, letter D. Madali yung letter D. So, 2y plus 5 over minus 25. So, 2y plus 5. Difference of 2 square yun nasa baba. Nako, wag yung kakalimutan, may 1 dito Nako, paalala lang. Ito yung talaga sagot niyan. So, 1 over 2 minus 5. Ayan na po yung final answer. Yan lang. So, hindi naman magkasasapin. Dito tayo. Letter E po tayo guys Hindi magkasya. Kung babalikan niyo yung mga letter E. Ito, factoring trinomials po tayo kapag ang A natin is equal to 10 is equal to 1 ito difference sa 2 squares yan, napakadali, goods na yan kasi may pasa na nagaganap, yes, yan namamatay. So ang sagot will be D. Ito difference of 2 squares yan. Ito,
A square over A plus 5. A minus 2 over A minus 5. Yun lang sagot niyan. Okay? Sige, pas-screenshot yung gusto niyo. Okay? Kaso hindi makita. Nice. Nice talaga. Okay, sige. Screenshot na nung gusto niyo ah. Mag-oras na eh. Diba? Okay. Ipopost ko yan sa YouTube, promise. I-ano natin, i-edit natin yan. Ang haba. Okay, game na. Ganito na lang. So, letter F po tayo. Letter F. Asa, di na magkasya. Ngayon natin to. Letter F po tayo. Mag-ano na tayo. Mag-live na ako mamaya. Na ano yung sa puzzle eh. Na sayang lang yung lecture ko. Kaya ganun. I'm nag-abuse. Goods na yan. Goods na yan. Sabi ni Engineer Kay. Letter F pinakamahiba eh. Letter F. Mag-game na letter F para mas mabilis lang naman. Ipopost natin sa YouTube. Alala, ulitin to. Ay, sorry. Trip pala yan. Okay, kung ano ba talaga sagot niyan, kokopyahin na natin. Kasi mag-live na ako. Kasi kailangan i-update si TikTok Studio eh, sa PC ng pamangkin ko. Pasensya na kayo kasi kailangan ay, ano ba yan? Ulitin ko pa. Shortcut na lang to. Ay, Razer. Yan. So, yan. Pen. Diretso, ano muna tayo eto. Ito, difference of 2 squares. Ito, cancel out nito. Mag-iano na siya. So, NM. Bakit yung sulat ko? N minus 3 tapos N plus 3N plus 9. Ito, difference of squares natin. So, N minus 1 tsaka N minus 3. So, cancel out nito. Diyan sagot, edi NM N plus 3N plus 9 all over N minus 1. Ito po yung papayangin final para sa letter F natin. Medyo magulo talaga yung sulat. Yan lang! Okay, maraming salamat sa panonood Ay, kailangan ko na mag-end live kasi baka mag-map update. Sayang naman yung effort ko. Yan lang. Okay, so kits po tayo sa next day. Yan lang, maraming salamat. Okay na. So, natapos na natin yung presentation natin, guys. Okay. Kailangan ko na mag-end live. Okay? So, muli, magandang hapon po sa inyo lahat at mag-aral na mabuti. Bye-bye! Yan lang. Maraming salamat. Thank you. Ay, no. So, kita-kits na lang po sa next day. Bye-bye!